Ika-4 na kabanata, Ilog ng Alaala. Ang tubig ay tahimik, pero sa ilalim nito, naroon ang mga alaala mong pilit mong nilubog, umaasa kang malilimutan, pero hindi mo malulunod ang sarili mo. Magaan na ang hangin sa paligid, pero hindi pa rin mapalagay si Aro. Bitbit niya ang unang piraso ng banahaw sa kanyang bayong. Kahoy na tila may sariling init. Parang may tibok. Sa likod niya, nakasunod si Binay. Tahimik lang. Walang paliwanag kung saan sila pupunta. Matapos ang ilang minutong lakad sa mabuhanging daan, bigla nilang narating ang isang ilog. Hindi ito ordinaryong ilog. Malinaw ang tubig, masyadong malinaw hanggang sa makita mo ang ilalim. Pero ang ilalim ng ilog ay hindi lupa o bato, kundi parang mga alaala. Sa ibabaw ng tubig, may mga aninong dumadaan. Isang batang naglalakad ng mag-isa. Isang ginang na umiiyak. Isang pamilyang magkakasama, tapos biglang nawala ang isa sa kanila. Tumigil si Binay sa gilid ng ilog. Dito sa ilog ng alaala. Sabi niya, hindi mo lang basta makikita ang nakaraan. Mararamdaman mo rin ito. Ang mga hindi mo na inalaala, babalik. At kung di mo kakayanin, baka ikaw ang lununin nila. Tumanggo si Aro, pero hindi niya maitago ang kaba. Anong kailangan akong gawin? Tumawid. Ganun lang. Ganun lang. Pero habang tumatawid ka, pipiliin ng ilog kung anong alaala ang ipapakita sa iyo. At kung susuko ka sa gitna, hindi mo na mararating ang kabila. Tumayo si Aro sa gilid ng ilog. Ang tubig ay malamig, pero hindi basta malamig. May kasamang kilabot. Parang may humahatak sa balat niya habang inilulubog niya ang mga paa. Dahan-dahan siyang pumasok. Una ay hanggang tuhod. Sumunod hanggang baywang. At nang lagpas balikat na, nagsimula na ang ilog. Flash! Biglang nagbago ang paligid. Nasa silid siya ng ospital. Naroroon ang kanyang inang nakaupo, umiiyak, habang hawak ang kamay ng batang Aro. Hindi mo siya kilala, Aro. Wala tayong kailangan sa kanya. Iniwan niya tayo. Pero sa kabilang banda ng silid, may lalaking nakaratay sa kama. Ang kanyang ama. Nakatingin sa batang Aro na walang emosyon. At habang pinagmamasdan niya ito mayon bilang matanda na, napagtanto niya. Hindi niya sinusubukang makilala ang kanyang ama. Biglang nag-iba ang eksena. Nasa silid-aralan siya. High school. May nagsalita sa likod niya. Uy, Aro, di ka ba IP? Mukha kang mangyan. Tawanan ng mga kaklase. Hindi siya sumagot noon. Tumawa na lang siya. Sa panahong iyon, ikinahiya niya ang lahing mangyan para hindi mapagtawanan, para maging normal. At ngayon, sa ilalim ng ilog, ramdam niya ang hiya, ang sama ng loob at ang lungkot na hindi siya lumaban. Sumisigaw ang tubig sa paligid niya. Mas bumigat ang kanyang katawan, humihigop ang ilog, parang gusto siyang lununin. Pero bigla niyang naalala ang sinabi ni Binay. Ang alaala ay hindi para takbuhan, para yan harapin. Kaya't pumikis siya. Hinawakan ng kwintas kanyang leeg at inusal sa isip. Pasensya na pero kaya ko na. Pagdilat niya ng mata, nasa gitna na siya ng ilog. At sa gitna ng ilog, may lumulutang na isang maliit na kahoy. Isa na namang piraso ng banahaw. Kinuha niya at pagkahawak niya, parang umangat ang buong katawan niya mula sa tubig. Nasa kabilang pampang na siya. Si Binay ay nanroon, naghihintay. Hindi lahat ng kahinaan ay kahihiyan. Minsan, yan ang tulay mo palabas. Tumanggo si Aro, basang-basa, nanginginig. Pero sa loob-loob niya ay may nawala na ring bigat. Dalawa na ang hawak niyang banahaw. 2 pagsubok pa ang natitira. At habang pinupunas niya ang kanyang mukha,
biglang may dumaang aninong mabilis sa likod nila. Isang halimaw, parang tao pero may mga ukit na gumagalaw sa balat nito. Handa ka na ba sa susunod? Tanong ni Binay. Ano yun? Ang halimaw ng ukit. Isa siyang nilalang na gawa sa mga salitang nakalimutan at binubuhay siya ng mga kasinungalingan mo sa sarili. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment mo nga kung anong alaala ang hindi mo pa rin makalimutan. At kung nabitin ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito para sa susunod na kabanata, ika-5 kabanata, Halimaw ng Ukit.